Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2601. Paanong may isang tao pa? Sino kaya yun, may nakakakilala ba sa kanya? Parang hindi ko pa siya nakikita, kaya hindi siya dapat maging bahagi ng Phoenix Valley. Paano siya lumitaw dito? Hindi mapigilan ni Elder Elliot na magtanong ng sunod-sunod na tanong. Walang sumasagot sa kanya. Maliban sa apat na naroroon, na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, lahat sila ay tumingin sa bangkay na may nakakagulat na mga ekspresyon. Pakiramdam ni Harold ay mababaliw na siya. Hindi nakilala ng iba sa kanila ang bangkay, ngunit masasabi niyang bangkay iyon ni Michael. Si Michael ay patay habang si Jackie ay hindi. Patay na talaga siya. Anong nangyari? Paano naging ganon ang mga pangyayari? Parang nadidiskaril ang lahat sa harapan niya. Sa sandaling iyon, hindi man lang naglakas loob si Harold na magtaka kung may nangyari pa. Tumingin si Johnson kay Harold, habang si Harold ay nakipag-eye contact kay Johnson. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang komplikadong emosyon sa sandaling iyon. Lumunok si Harold at sinabing, may nangyari talaga sa kanya, at binawian siya ng buhay ng insidente. Sino ang pumatay sa kanya? Sino ang may kakayahan na pumatay kay Michael? May isa pa kayang eksperto na nakalusot sa Holy Cloud Mountain. Hindi ba dapat nasilyuhan ang Holy Cloud Mountain? Ibinulong ni Harold ang mga salitang binitawan niya kanina. Biglang narinig ang boses ni Jackie mula sa karamihan, siguro sa ibang lugar siya sumilip sa loob. Kaya lang, hindi ko alam kung sino ang nasaktan niya para maging ganito at itapon dito. Ang mga salita ni Jackie ay nagsilbing paalala sa lahat. Dahil hindi pa siya nalipat dito kasama ang lahat, dapat ay nakapasok siya mula sa ibang lugar. Gayunpaman, biglang itinuwid ni Elder Elliot ang kanyang katawan at sabi niya, hindi talaga siya makakapasok mula sa ibang lugar. Ang Holy Cloud Mountain ay isang mahalagang bahagi ng Phoenix Valley. May mga formations at array sa buong lugar. Maliban kung ang isang tao ay hindi kapani-paniwalang malakas, imposible para sa sinuman na makapasok sa loob sa pamamagitan ng mga hadlang. Kahit pilitin nilang pumasok sa loob, may mga alerto. Walang paraan na wala akong alam. Sa sandaling sinabi niya na may kakaibang damdamin sa puso ng bawat isa. Gayunpaman, ang puso ni Harold ay parang malapit ng tumalon hanggang sa kanyang lalamunan. Kung ipagpapatuloy nila ang pagsisiyasat sa bagay na ito, malamang na matuklasan sina Harold at Johnson. Hindi lang si Harold ang nakaisip nun, biglang nabalisa din si Johnson sa tabi niya. Natigilan ang dalawa habang ang kanilang mga puso ay tumibok ng hindi kapani-paniwalang mabilis, sila ay natakot. Natagpuan ni Harold si Michael sa pamamagitan ng iba't ibang koneksyon at 1 toneladang kristal ng espiritu. Noon lang nakalusot si Harold sa loob. Kung magpasya silang suriin ang bagay na ito nang walang anumang pag-aalala sa mga kahihinatnan, tiyak na malalaman nila ang lahat. Kung mabubunyag ang lahat, wala nang matatakbuhan sina Harold at Johnson. Sa personalidad ni Elder Elliot, iimbestigahan niyang maigi ang lahat pagkatapos niyang bumalik sa Phoenix Valley. Pagkatapos ng lahat, ang Holy Cloud Mountain ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa Phoenix Valley. Kung may nangyari sa Holy Cloud Mountain, direktang makakaapekto ito sa Phoenix Valley sa panahong hindi rin naging mapayapa ang mga bagay. Ang Middle Province Alchemist Alliance ay tina-target, at nakipag-away pa sa isang tao. Sa isang mahalagang oras na tulad nito, walang makakasakit kung may tumaga sa Holy Cloud Mountain. Naaalala ko na ngayon. Biglang sumigaw si White na nanlalaki ang mga mata. Agad namang natahimik ang lahat sa sinabi niya. Itinuro ni White ang bangkay ni Michael at sinabing, siya si Michael, isang inner disciple. Nakita ko na siya sa kabila kanina. Ang other side, na tinutukoy ni Michael ay kung saan nagtipon ang mga martial artists. Nang marinig iyon ni Elder Elliot ay agad niyang sinabi, siya ay isang panloob na disipulo ng Phoenix Valley. Kabanata 2602. White nodded. Noong tumulong ako sa isang elder na magpadala ng kung ano sa section ng martial artist, nakilala ko siya. Alam kong Michael ang pangalan niya dahil tinutulungan niya ang mga steward na pamahalaan ang mga manual ng martial arts noong araw na iyon. Inabot ko ito sa kanya at naalala ko ang pangalan niya noon. Kumunat ang noo ni Elder Elliot bago siya nagtanong, sigurado ka bang si Michael ang taong iyon? Tumango si White habang seryosong sumagot, sigurado akong siya si Michael. Unang kita ko pa lang sa bangkay ay hindi ko na tiningnan ng mabuti dahil masyadong nakakasindak ang mukha. Kaya nga hindi ko masabi noong una, pero ngayong nagkaroon na ako ng pagkakataong tingnang mabuti, sigurado akong siya iyon.
Pagkatapos noon, isinumpa ni White ang kanyang pangalan, at nagmamadaling kumaway si Elder Elliot sa kanya, dahil sigurado ka na kung sino siya, kung gayon mas madaling mag-imbestiga sa hinaharap. Ang biglaang pangyayari ay talagang ikinagulat ng lahat. Walang inaasahan na isang inner disciple ang biglang lalabas sa Holy Cloud Mountain. Pagkatapos ng lahat, ang mga panloob na disipulo ay walang karapatang pumasok sa Holy Cloud Mountain. Hindi kapani-pani walang madilim ang mukha ni Elder Elliot sa sandaling iyon. Tinitigan niya ang bangkay sa sahig, hindi umimik ng matagal. Mahirap sabihin kung ano ang nasa isip niya. Ang mga nakatayo sa likuran niya ay tahimik sa simula, ngunit unti-unting nawala ng kontrol sa kanilang sarili. Bakit may inner disciple sa Holy Cloud Mountain? Ang Holy Cloud Mountain ay pagmamayari lamang sa amin ng mga alchemist, kaya bakit siya nandito? Nandito kaya siya para magnakaw ng mga materyales. Imposibleng malagpasan niya ang hadlang, tingnan mo lang ang kanyang lakas. Pagkasabi niyo ay napatigil ang lahat. Kahit patay na si Michael, buo pa rin ang internal structures niya. Nakikita pa rin ng lahat na si Michael ay nasa Spring Solidifying Realm. Sa totoo lang, sa sandaling nalaman nila na si Michael ay isang panloob na disipulo, masigurado sila na siya ay nasa paligid ng Spring Solidifying Realm. Kahit na siya ay nasa Spring Solidifying Realm at itinuturing na medyo mahusay sa mga panloob na disipulo, walang paraan na siya ay sapat na sanay upang masira ang mga forma sayon. Paano siya nakapasok sa Holy Cloud Mountain? Tama na yan. Paano siya nakapasok sa Holy Cloud Mountain? Sa tingin ko, hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Dapat ay ginamit niya ang transfer array tulad ng ginawa namin, ngunit ang transfer array ay binabantayan sa lahat ng oras. Maliban na lang kung may ginawa ang isa sa mga guard at tinulungan siyang mailipat dito, walang paraan na makapunta siya dito ng mag-isa. Kahit na estranghero ay ang katotohanan na si Michael ay patay na. Hindi dapat mahina ang taong makakapatay kay Michael. Maaaring nakatago siya sa ating paligid sa mismong sandaling ito, ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalala para sa lahat. Kahit paano pumasok si Michael sa Holy Cloud Mountain, isa lang siyang bangkay sa sandaling iyon. Para sa isang taong kayang pumatay kay Michael ay tiyak na mas malakas kaysa kay Michael. Ang taong iyon ay talagang nasa gitna o huling yugto ng Spring Solidifying Realm. Maaaring maging sila ay isang mandirigma na nasa Divine Solidifying Realm. Para sa mga alchemist na iyon ay isang pag-iral na hindi maaaring hawakan sa lahat. Kung ang taong iyon ay may anumang laban sa kanila, walang sinumang naruroon ang maaaring tumayo sa taong iyon. Maging si Elder Elliot ay nasa gitnang yugto lamang ng Spring Solidifying Realm at dahil inilagay niya ang lahat ng kanyang pagtuon sa alchemy, ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay halos nasa unang yugto lamang ng Spring Solidifying Realm. Anong gagawin natin? Dapat ba nating dalhin ang bangkay at umalis ngayon din? Feeling ko tuloy may nakatingin sa atin. Nagsimulang maramdaman ng lahat na posibleng may isa pang hindi kapani-pani walang malakas na martial artist sa malapit. Nagsimula silang hindi mapakali, at ang ilan sa kanila ay nagsimula na ring sumubok at sumiksik sa gitna. Kabanata 2603. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip ng taong pumatay kay Michael. Baka isa lang crazed killer ang tao. Maaari bang magpasya ang tao na gumawa ng isang hakbang laban sa mga alchemist? Maaaring mas malakas si Elder Elliot kaysa sa iba sa kanila, ngunit hindi siya ganoon kalakas. Malamang na makakalaban lang ni Elder Elliot si Michael ng pantay-pantay. Maging si Michael ay namatay sa kaawa-awang paraan. Si Elder Elliot ay tiyak na hindi makakakuha ng malaking kalamangan laban sa taong pumatay kay Michael. Nangangahulugan iyon na ang iba sa kanila ay tiyak na nasa hindi kapani-pani walang panganib. Dahil doon, may sumugod agad, pasulong at sumaludo kay Elder Elliot. Elder Elliot, huwag na tayong manatili pa rito. Ang 3 araw na yugto ay nasa pagtatapos na, at dapat ay ililipat pa rin kami. Siguraduhin natin ang sarili nating kaligtasan bago natin pag-aralan pa ang usaping ito. Huminga ng malalim si Elder Elliot. Napagtanto niya rin ang kalubhaan ng bagay na iyon. Kahit na nagawa niyang i-compose ang sarili at hindi magpakita ng labis na emosyon sa kanyang mukha, ang kanyang panloob na puso ay nasa matinding kaguluhan. Hindi na nila kayang mag-aksaya pa ng oras. Nagsalubong ang kilay niya at tumalikod para harapin ang lahat, ayos lang kayo. Nasa panganib pa rin ang lahat sa ngayon. Dalhin mo ang bangkay, aalis na tayong lahat sa lugar na ito. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa mga salitang iyon maliban sa piling iilan. Ang napili ay sina Jackie, Harold, at ang iba pa. Si Jackie at Rudy ay nakatayo sa likod ng lahat na may napaka-curious na ekspresyon. Mas pamilyar sila sa mga detalye ng insidente kaysa sa iba. Ang tinaguriang hidden expert ay si Jackie mismo. Ang dalawa sa kanila ay natural na hindi natatakot sa ilang nakatagong mamamatay na maaaring lumabas at pumatay sa lahat. Sa pagkakataong iyon, nakatingin si Jackie kay Harold.
Nasa bingit na ng pagbagsak ang mental state ni Harold ng mga sandaling iyon. Nanginginig ang buo niyang katawan habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Madaling mahulaan ni Jackie kung ano ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Pinigilan ni Rudy ang sarili sa pagtawa habang tahimik na nakatayo sa likod ni Jackie, walang sinasabi. Lumingon si Harold para tingnan si Johnson sa tabi niya. Si Johnson ay may hitsura ng kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon dahil napagtanto na niya kung gaano kalubha ang isyu sa sandaling iyon. Inabot ni Harold ang braso ni Johnson. Bago matapos ang usapin, hindi natin kayang mawala ng pag-asa. Napakaraming katanungan ang bumabalot sa isyong ito. Hanggat maaari tayong manatiling kalmado at maghintay ng oras, maaari nating alisin sa ating sarili ang anumang mga hinala at alisin ang ating sarili sa bagay na ito. Biglang lumingon si Johnson para tingnan si Harold. Sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Sa wakas ay nagsalita siya pagkatapos ng mahabang panahon, paano natin gagawin iyon? As long as they investigate things, siguradong malalaman nila ang tungkol sa ating dalawa. Huminga ng malalim si Harold habang tinitingnan si Johnson na may determinadong ekspresyon. Maaaring siya ay hindi kapani-paniwalang emosyonal sa sandaling iyon, ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang boses at itago ang kanyang mga salita mula sa iba. Hindi pa tayo sigurado kung sino ang pumatay kay Michael. Ang tanging alam lang namin ay hindi si Jackie ang pumatay kay Michael, at tiyak na hindi kami iyon. Kailangan may ibang nagtatago dito. Magagamit natin iyon sa paggawa ng kwento. Magagawa nating ipinta ang ating mga sarili bilang mga biktima rin. Pagkatapos, maaari naming alisin ang anumang mga responsibilidad sa bagay na ito. Kabanata 2604. Talagang naging posible ang plano ni Harold. Sa mata ni Harold, hindi simpleng tao ang pumatay kay Michael. Walang paraan upang malaman kung bakit pinatay din ng tao si Michael. Magagamit nilang dalawa ang puntong iyon para gumawa ng kwento na mag-beframe sa kanilang sarili bilang mga biktima. Kahit na hindi sila makakatakas sa parusa, ito ay magpapahintulot sa kanila na putulin ang pinakamahirap na parusa. Kung tutuusin, kung alam ng mga nakatataas ang kanilang ginawa, ang sentensyahan ng kamatayan sa lugar ay isang posibilidad. Masiglang tumango si Johnson at sumagot, tama ka, kailangan nating kumilos ng naaayon sa ganoong oras. Ang taong pumatay kay Michael ay dapat na maging linya ng buhay natin upang makatakas sa parusa. Kailangan natin siyang hawakan, mahigpit. Habang nagbubulungan ang dalawa sa isa't isa, ibinalik na ni Elder Elliot ang lahat. Kumilos silang dalawa na parang walang nangyari habang sinusundan nila si Elder Elliot, papunta sa transfer array kasama ang grupo. Ang kanilang mga ekspresyon ay maaaring kalmado sa ibabaw, ngunit ang kanilang mga damdamin ay ganap na nabaluktot sa loob. Nasa bingit na sila ng pagkasira anumang oras. Tila nag-aalala si Elder Elliot na baka may mangyari pa. Nang ang lahat ay inilipat pabalik mula sa Holy Cloud Mountain, ang kanyang ekspresyon ay kakaibang kinakabahan. Nang ang huling tao ay inilipat palabas ng Holy Cloud Mountain, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Elder Elliot. Sina Jackie at Rudy ang huling batch na ipapadala pabalik sa Phoenix Valley nang nagkataon sa parehong batch ni na Harold at Johnson. Nang ibalik ang lahat sa Phoenix Valley, nag-alala sila. Nakatingin sa kanilang mga mukha. Marami sa kanila ang agad na gustong malaman kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit pinag-isipan ni Elder Elliot ang lahat bago sila lumipat, sige, bilasan mo at bumalik. Siguradong pagod kayong lahat pagkatapos ng 3 araw na ito. Sa mga gustong makakuha ng mga spirit crystal, magtungo sa task hall. Ang mga nais magpahinga ay bumalik sa kanilang mga lugar. Bago lubusang imbestigahan ang usapin, bantayan ninyo ang inyong mga bibig. Ayokong kumalat ang balitang ito kung saan-saan, understand. Magalang na sumagot ang lahat na naiintindihan nila, at tumango naman si Elder Elliot bilang ganti. Pagkaalis, tumungo siya ng mas malalim sa Phoenix Valley. Alam ng lahat na iuulat ni Elder Elliot ang balita. Ang bawat tao'y may gana na magchismis, ngunit alam din nila na ang pagtayo sa paligid ay hindi makakuha ng anumang bagay, kaya lahat sila ay nauwi sa pagkakalat. Sa isang maikling sandali, ang tanging natitira sa hanay ng paglilipat ay sina Jackie, Rudy, Harold, at Johnson. Sa ugali ni Jackie, karaniwang aalis siya kaagad at babalik sa sarili niyang patio pagkatapos ng ganoong kalaking kaganapan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis sa sandaling iyon. Sa halip tumayo siya sa likuran ni Harold at tahimik na tumingin kay Harold, pinilit ang sarili na panatilihin ang isang kalmadong ekspresyon. Pagkaalis ng lahat, biglang tumalikod si Harold habang nakatingin kay Jackie na nanlalaki ang mga mata at nag-aakusa. May malamig na ngiti sa mukha ni Jackie. Nakatayo lang siya sa kinatatayuan, walang ibinunyag na kahit ano habang sinasabayan niya ang tingin ni Harold.
Ang mga kilos ni Jackie ay nagdulot ng mas lalong pag-init ng ulo ni Harold, ngunit wala nang magawa si Harold sa sandaling iyon. Hindi niya kayang labanan si Jackie doon, at hindi rin niya gusto ang anumang mga salungatan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Sabi ni Harold sa malamig na tono. Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang mahinang umiling, nagstay ako sa likod para sa sarili kong dahilan, pero wala talaga akong gustong sabihin sa iyo. Kabanata 2605. Ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng paglamig ng katawan nina Johnson at Harold. Hindi napigilan ni Harold ang pagtaas ng boses, alam mo ang lahat. Hindi ka pani-paniwalang sigurado si Harold nang sabihin niya iyon. Kung walang alam si Jackie, hindi siya biglang magpapasya na manatili, at hindi niya sasabihin ang mga bagay na iyon. Malinaw na alam ni Jackie ang lahat na nagpapaliwanag kung bakit nakatingin si Jackie sa kanila ng malamig na ekspresyon. Walang itinago si Jackie habang tumango, alam ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng muling pag-freeze ni na Harold at Johnson. Ang dalawa sa kanila ay may hindi kapani-paniwalang maasim na tingin sa kanilang mga mukha. Tila may nagbuhos sa kanila ng isang balde ng malamig na tubig bago itinapon sa freezer. Alam ni Jackie kung paano namatay si Michael. Paano nalaman ni Jackie? Isang ngiti ang pinakawalan ni Jackie, hindi na nagsalita pa. Pagkatapos noon ay tumango siya kay Rudy sa likuran niya bago silang dalawa sabay na umalis sa lugar. Kung tutuusin, nakita na niya ang gusto niya. Kitang-kita ni Jackie kung paano natigilan ang dalawa, ngunit bago pa makalayo si Jackie ay biglang narinig ang boses ni Johnson sa likuran niya. Sa sandaling iyon, si Johnson ay nasa bingit na ng pagkasira. Sumugod siya sa harap ni Jackie habang sinasabing, huwag kang masyadong matuwa sa iyong sarili. May kinalaman sa iyo ang pagkamatay ni Michael. May dinala ka rin ba sa loob? Naisip mo na ba ang plano natin kanina? Kung iyon ang kaso, hindi ka dapat masiyahan. Baka mas masahol pa ang kahihinatnin mo kaysa sa amin. Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang nakatalikod, nakatingin kay Johnson na nakakuloko. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Johnson ay puno ng mga ugat, siya ay nagkaroon ng hitsura ng isang ganap na baliw. Kung hindi siya nagkulang sa tiwala sa sarili niyang kakayahan, nagsimula na siyang makipag-away kay Jackie on the spot. Tila walang reaksyon si Jackie sa mga sinabi ni Johnson. Ang hindi gaanong reaksyon ni Jackie, mas nawala ng kontrol si Johnson sa kanyang sarili. Nagsimula siyang sumigaw, may pinapasok ka rin. Pinapatay mo ang taong iyon kay Michael. Walang paraan na magiging maayos ang mga bagay para sa iyo. Maaaring ginamit namin ang aming mga koneksyon upang makapasok si Michael, ngunit si Michael ang namatay. Tiyak na mas magaan ang parusa namin kaysa sa iyo. Hindi napigilan ni Jackie ang pagtawa. Si Johnson ay mukhang talagang naapektuhan siya nito. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang lahat ng iyon ng ganoon kabobo. Namutla sa galit ang mukha ni Johnson nang makitang pinagtatawanan siya ni Jackie. Itinuro niya mismo ang mukha ni Jackie gamit ang isang daliri. Nahalatang nanginginig. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Jackie, ayaw niyang pakialaman ang mga maliliit na detalye sa kanilang dalawa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagsasabi ng kung ano-ano pa habang dinadala niya si Rudy. Hindi na masyadong nakapagsalita ang dalawa pagkatapos ng ginawa ni Jackie. Pagdating nila sa looban, hinailan ni Jackie si Rudy at binigyan ng maliit na gawain si Rudy. Same time na tumango si Rudy sa utos ni Jackie at sinabing, huwag kang mag-alala, kung hindi ko man lang kayanin ang isang bagay na kasing liit nito, wala na akong silbi. Tumango si Jackie na may maliit na ngiti. Pagkaalis ni Rudy, bumalik si Jackie sa kanyang silid at gumawa ng tsaa habang tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Rudy. Makalipas ang halos 4 na oras, tuluyang nabuksan ni Rudy ang pinto. Nang makita niya si Jackie na naghihintay sa kanya ay agad siyang humila ng upuan at umupo. Nalaman ko na lahat ng dapat. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay hindi na isang malaking sikreto. Tumango si Jackie bago sinenyasan si Rudy na magsalita. Tinanong ni Jackie si Rudy na alamin kung ano ang nangyari sa labas ng mundo kamakailan. Kabanata 2606. Pagkatapos nilang dalawa ay pumasok sa Phoenix Valley, sila ay naputol sa anumang impormasyon tungkol sa labas ng mundo. Bago sila. At iba sa iba pang mga alchemist na mayroon ng mga koneksyon upang makakuha ng impormasyon tungkol sa labas ng mundo. Kaya naman inayos ni Jackie na tingnan ni Rudy ang impormasyon. Umiling si Rudy bago sinabing, ayoko. Alam kong hindi ako tumingin sa mga bagay, ngunit talagang nabigla ako pagkatapos kong gawin. Napakagulo na ng lahat sa labas ng mundo, ako. Palaging iniisip na ang Middle Province Alchemist Alliance ay ang haligi ng Middle Province. Akala ko kahit anong puwersa dito ay susubukan na makakuha ng pabor sa alyansa at na hindi magkakaroon ng anumang malalaking salungatan. Nang marinig iyon, tumango si Jackie bilang pagsang-ayon. Bago ito, naisip din ni Jackie na ang
Ang Middle Province Alchemist Alliance ay ang pinakamalaking grupo ng mga alchemist sa Middle Province, na nangangahulugang mga martial artist lubhang kailangan sila. Higit pa rito, ang alyansa ay nagtipon ng mga alchemist, na nangangahulugan na ang kanilang mga layunin ay iba sa mga normal na angkan. Wala dapat. Nagkaroon ng anumang malalaking away, ngunit ipinakita sa ekspresyon ni Rudy na hindi iyon ang kaso. Huminga ng malalim si Rudy bago siya nagpatuloy, nagsimula na ang alyansa ng isang pampublikong digmaan sa Unbreaking Pavilion. Nangyari ito halos kalahating buwan na ang nakalipas. Talaga, ang alyansa ay nakikipagdigma sa Unbreaking Pavilion sa panloob na rehiyon hindi masyadong matagal pagkatapos naming pumasok. Phoenix Valley. Ang labanan ay hindi kapani-paniwalang matindi. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming gawain sa task hall kamakailan ay dahil doon. Sa totoo lang, walang masyadong malalakas na mandirigma sa ilalim ng alyansa. Gayunpaman, maraming malalakas na mandirigma ang may utang na pabor sa alyansa sa mga nakaraang taon. Kinukuha ng alyansa ang mga pabor na iyon, kaya hindi sila nagkukulang sa mga manlalaban. Ang dalawang puwersa ay nasa isang deadlock sa sandaling ito, na walang panig na nagbibigay daan. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nagtatanong ng mahalagang tanong, bakit nagsimula ang sigalot na ito? Hindi ko pa narinig ang Unbreaking Pavilion dati. Ang manggahas na lumaban sa alyansa ay nangangahulugan na hindi sila isang maliit na angkan. Dahil hindi sila isang maliit na angkan, hindi nila kailanman lalabanan ang alyansa dahil sa isang maliit na bagay. Tumango si Rudy at sumagot, ang Unbreaking Pavilion ay isang ikawalong baitang angkan sa Inner Region. Iilan lamang ang mga angkan sa ikawalong baitang sa buong kontinente ng Hestia, kaya isa ito sa pinakamalakas na angkan sa kontinente. Likas na mayroon silang kakayahang magsimula ng isang labanan laban sa alyansa. Tungkol sa dahilan ng salungatan, nagawa kong malaman kung bakit, pero may pagdududa pa rin ako. Tumangala si Jackie at same time na sinabi, nagdududa ka man o hindi, sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Tumango si Rudy bago niya dahan-daang ipaliwanag ang dahilan ng hidwaan. In the end, it's a fight over resources. Mayroong isang lugar na tinatawag na Valley of Enlightenment sa panloob na rehiyon. Ito raw ay isang nakatagong kaharian na naiwan noong sinaunang panahon. Mayroong ilang mahahalagang bagay sa loob, ngunit ang Valley of Enlightenment ay hindi isang lugar na madaling makapasok. Ito parang nakalock kahit papaano, at may dalawang susi. Ang isa sa mga susi ay nasa kamay ng alyansa, habang ang isa ay sa kamay ng Unbreaking Pavilion. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng dalawang susi mabubuksan ang Valley of Enlightenment. Ang dalawang napakalaking puwersa ay mahalagang nakikipaglaban sa mga mapagkukunan sa Valley of Enlightenment. Sa sandaling iyon, huminto si Rudy at nakasimangot habang sinasabi ang kanyang mga pagdududa, pakiramdam ko ay may tinatago sa likod ng lahat ng ito. Kahit na mayroong dalawang susi, kung uupo lang sila at nakipag-ayos, hindi na kailangang magpakilos ng napakaraming puwersa para dito. Bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay malulutas sa ilang mapayapang negosasyon. Tumango si Jackie. Kahit na maraming eksperto ang dalawang puwersa, hindi ito nangangahulugan na hindi sila natatakot na mag-aksaya ng mga mapagkukunan. Kung digmaan nagsimula, maraming buhay ang mawawala. Kakailanganin nilang gumamit ng maraming eksperto at mapagkukunan, at maaaring makapinsala pa sa pundasyon ng kani-kanilang organisasyon. At payagan ng ibang mga angkan ng pagkakataon na samantalahin ang mga bagay. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, dalawang puwersa na ganoon. Malapit sa lakas ay hindi pumunta sa digmaan. Kabanata 2607. Para sa isang digmaan na sumiklab ay nangangahulugan na ang dalawang puwersa ay mayroon ng hindi mapagkakasunduang mga pagkakaiba, at nasa yugto na kung saan sila. Hindi na inaalala ang kahihinatnan. Sumimsim si Jackie ng kanyang tsaa habang nakasimangot, this should have been a situation where both sides would mutually benefit from it. Kahit na ang Valley of Enlightenment ay talagang mayroong napakaraming mahahalagang bagay na kailangan nilang ipaglaban ito, tiyak na may mga paraan upang lutisin ang problema. Halimbawa, maaaring isang labanan sa pagitan ng mga juniors upang makita kung aling panig ang may mas mahuhusay na disipulo. Makukuha sana nila lahat mula doon. Ang ginagawa nila ay medyo nakakagulat. Wala bang reaksyon ang ibang puwersa? Uminom si Rudy ng tsaa bago nag-isip sandali at sumagot, wala pa. Mga galaw. Ang lahat ay tila nagpapatibay ng isang wait-and-see approach. Nakatingin lang sila habang nagkakalok ang dalawang puwersa. Noong nakaraan, kapag ang dalawang puwersa ay nauwi sa salungatan sa isa't isa, palaging may isang angkan na sumusulong upang maging isang tagapamagitan. Ngunit sa ilang kadahilanan, walang sino man ang handang gampanan ang tungkulin sa pagkakataong ito. Tahimik lang na tumitingin ang lahat habang umuunlad ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong klaseng ugali mayroon sila sa bagay na iyon.
Siguro dahil hindi ito isang bagay na madaling makagambala. Sa sandaling iyon, napuno ang ulo ni Rudy, may mga tanong. Nang marinig iyon ni Jackie, naramdaman niya na ito ay isang hindi kapani-paniwalang kakaibang pangyayari. Kahit na ang ilang mga bagay ay magsisimulang mag-away kapag naabot ang isang tiyak na punto, kadalasan ay nalalapat lamang ito sa mga personal na bagay, novel drama. Ang isang salungatan sa pagitan ng isang angkan at isang alyansa ay nagsasangkot ng dalawang pangunahing puwersa, may mga maraming bagay na dapat isaalang-alang kung napunta sila sa digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang digmaan ay gagamit ng maraming mapagkukunan. Matapos magamit ang lahat ng mga mapagkukunang iyon, maaaring hindi na sila makakuha ng anumang mga pakinabang. Ang iba pang mga angkan ay sabik na tumalon sa pagkakataong samantalahin ang sitwasyon maliban kung ang isang angkan ay makapangyarihan at hindi kapani-paniwalang sigurado na sila ang mananalo. Gayunpaman, batay sa masasabi ni Jackie, ang dalawang panig ay nasa pantay na antas. Bagamat tila walang gaanong eksperto ang alyansa, tiyak na marami silang eksperto na kanilang nilinang ng palihim. Higit pa rito, ang alyansa ay nagkaroon ng kalamangan sa mga natatanging koneksyon nito sa gitnang lalawigan. Nagbenta sila ng hindi mabilang na mga tabletop sa Middle Province, at nagkaroon sila ng maraming kaibigan. Sa isang pivotal moment na tulad nito, natural na may mga tutulong sa kanila. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing, nagkagulo ang Middle Province. Ito ay hindi naging mapayapa sa lahat. Galing ako sa Inner Region at marami akong alam tungkol sa Inner Region. Sa katotohanan, kumpara sa panlabas na rehiyon, ang panloob na rehiyon ay isang kumpletong gulo. Ito ay hindi kapani-paniwalang magulo. Ang lahat ng mas malakas na angkan ay nasa panloob na rehiyon dahil lamang sa panloob na rehiyon ay mayaman sa mga mapagkukunan. Kaya nila mas mahusay. Itaas ang kanilang mga mapagkukunan at palagwin ang kanilang mga angkan. Matagal na natahimik ang dalawa na pilit iniisip ang mga salimuot sa loob. Nang maramdaman ni Jackie na ayaw ni Rudy magsalita, bigla siyang nagsalita, sa tingin mo ba may kinalaman ito kay Grayson? Iniisip ko tuloy kung ano nangyari kay Grayson noong gabing iyon. Wala akong maisip na magpapahiwalay sa kanya sa amin. Hindi kapani-paniwalang normal ang naging reaksyon namin. Ang kakaibang punto ay ikaw, ngunit ikaw hindi kinuha. Maasim ang mukha ni Rudy. Sa tuwing naiisip niya si Grayson, nagiging goosebumps siya. Sila ay walang paraan ng pagiging sigurado kung patay o buhay si Grayson. Gayunpaman, sa ugali ni Mr. Zane, malabong buhay pa si Grayson. Talagang sabik silang dalawa sa pag-iisip kung bakit nahuli si Grayson. Huminga ng malalim si Jackie at sinabing, siguro nadala siya dahil may alam siya. Kung iyon ang dahilan, siya dapat buhay pa. Kung hindi iyon ang dahilan, malamang ay patay na siya. Kabanata 2608. Madilim ang mukha ni Rudy habang sinabing, kahit ano paman, pakiramdam ko ang bagay na ito ay puno ng hinala sa lahat ng dako. Maging ang salungatan sa pagitan ng Unbreaking Pavilion at ng Alyansa ay kakaiba. Tumango si Jackie habang nilalamon niya ang natitirang tsaa sa kamay niya. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga saloobin, sinabi niya, ang Unbreaking. Ang salungatan ng Pavilion sa Alyansa ay ganap na hindi kasing simple ng hitsura nito. Ang dalawang puwersang naglalabanan ay tiyak na kinabibilangan ng A. Marami pang bagay. Kung ito ay nasa yugto na ng digmaan, tiyak na hindi ito na-spark ng isang maliit na bagay na maaaring malutas sa pamamagitan lamang ng mga talakayan. Kung ito ay isang bagay lamang ng mga benepisyo, kung gayon ito ay tiyak na nagsasangkot ng isang bagay na mahalaga. Pagkasabi noon, ngumiti si Jackie habang umiling, whatever, bago pa siya makakuha ng karagdagang impormasyon, novel drama lang ito. Haka-haka mula sa amin. Mas mabuting gamitin natin ang oras ng mas matalino sa ibang mga bagay. Walang magawa si Rudy habang nakatingin kay Jackie na may pag-aalala, nag-aalala lang ako na baka tuluyan na tayong madala dito. Tutal, nawala na si Grayson. Walang nakakaalam kung mawawala ba tayo sa huli tulad ng ginawa niya. Huminga ng malalim si Jackie sa sobrang inis. Parang takot na kuneho si Rudy sa mga sandaling iyon. Kahit kaunting simoy ng hangin ay magugulat sa kanya. Sumimangot si Jackie at sinabing, di ba nasabi ko na sa iyo ito noon pa? Bakit lagi mo itong hindi naaalala? Ang Phoenix Valley ay kung saan tayo aalis sa kalaunan, at mukhang wala silang hahatakin laban sa atin sa malapit na hinaharap. Ligtas muna tayo sa ngayon. Sa ating mga kakayahan sa kasalukuyan, walang paraan na hindi natin malalaman kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob. Kaya't iwaksi na lamang natin ang lahat ng mga kaisipang ito pansamantala at mamuhay ng maayos. Dapat tayong tumuon sa pagtataas ng ating sariling lakas sa ngayon. Napabuntong hininga si Rudy, hindi man lang napawi ang pag-aalala sa kanyang mukha, alam kong tama ang sinasabi mo, pero hindi ko magawa.
Ang mukha ni Grayson ay lumilitaw sa aking mga iniisip tuwing gabi. Natatakot talaga ako na mapunta ako kay Grayson. Mayroon kang kakayahan at talento. Mas magaling ka sa akin sa lahat ng bagay. Kahit na ang isang bagyo ay dumating sa iyo, mayroon kang mga kakayahan upang harapin ito, iba ako. Sa harap mo, para akong langgam na pwedeng patayin anumang oras, lalo pa sa harap ng kahit sinong major. Ayaw ng pag-usapan pa ni Jackie ang bagay na iyon, kaya iniban niya ang usapan, may balita na ba kay Harold? Tiyak na iimbestigahan ni Elder Elliot ang bagay na ito ng maigi. Kung hindi lang nalantad ang pagkamatay ni Michael, walang makakaalam sa ginawa ni Harold. Nasa Kuya Elliot na ang bangkay ni Michael. Siguradong lubusang iimbestigahan ni Elder Elliot ang bagay na ito. Ang mga pukana at pukana ni Harold ay malalantad sa harap ng mga matatanda. Kumunat ang noo ni Rudy at umiling, walang balita kay Harold sa ngayon. Nagtataka ang lahat ng tao, ngunit wala. Naging isang piraso ng impormasyon. Hindi ako nang ahas na tanungin ang sino man sa mga kaibigan ni Harold, kaya hindi pa ako nakakakuha ng anumang impormasyon sa Harold. Tumango si Jackie. Dapat ay nalaman na ni Kuya Elliot at ng iba pa ang ginawa ni Harold, kaya lang hindi niya alam kung paano. Hahawakan ito ni Elder Elliot. Wala talagang alam si Jackie tungkol kay Harold at kung may makapangyarihang sumusuporta sa kanya si Harold. Kung gagawin ni Harold, tiyak na tutulungan ng taong iyon si Harold na maiwasan ang pinakamasamang posibleng parusa. Masaya sila pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi gagawin ni Harold. Pagkatapos ng lahat, binili niya ang isang deacon at ipinadala si Michael sa Holy Cloud Mountain. Pagkatapos noon, inayos na niya si Michael na pumatay. Jackie, kahit na hindi alam ng mga matatanda na si Michael ay ipinadala sa bundok upang pumatay ng isang tao, si Harold ay parurusahan pa rin. Nanunuhol sa isang deacon. Ang Holy Cloud Mountain ay ang banal na lupain para sa lahat ng mga alchemist sa panlabas na lambak. Ang lugar na iyon ay wala sa isang lugar sa labas. Panloob, o kahit piniling alagad ay maaaring pumasok. Iyon ay isang bawal na lugar, kaya tiyak na mapaparusahan si Harold sa kanyang ginawa. Ano man ang dahilan. Kabanata 2609. Habang nasa buong palasyo ang iniisip ni Jackie, bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Napatigil naman ang dalawa. Sabay na pag-uusap habang lumilingon sila, novel drama. Narinig agad ang boses ni Lou, nakatanggap lang ako ng balita kanina na may pupuntahan kayong dalawa sa Elder Hall para sa isang bagay. Naiintindihan ko, pupunta tayo doon ngayon din, agad na sagot ni Jackie. Sa sobrang takot ni Rudy ay namutla ang mukha. Nanginginig ang buong katawan niya habang inabot niya at hinawakan ang braso ni Jackie, pwede. May balak silang gawin sa atin. Maaari ba itong maging eksakto sa kung ano ang nahulaan ko? Ayaw na nilang maghintay. Pinapatawag nila tayo sa Elder Hall at inaayos na may mahuli tayong dalawa. Napabuntong hininga si Jackie habang nakatingin. Namumula ang mga mata ni Rudy. Inabot niya at tinapik-tapik si Roddy sa braso, kung talagang may gusto silang gawin sa atin o mawala tayo, hindi sana sila nagpadala ng mensahe. Kinokontrol nila ang buong Phoenix Valley, hindi ganoon kahirap para sa kanila na alisin ang sino mang gusto nila. Ang mga salita ni Jackie ay nagsilbing aliw kay Rudy, ngunit nag-aalala pa rin siya habang sumagot, kung gayon bakit gusto nila tayo doon. Nakiusap pa sila sa aming dalawa na sumabay. Baka may ibang nangyari. O baka gusto nila tayong tanungin. Paano kung patayin nila tayo kung hindi nila makuha ang tamang sagot? Hindi na napigilan ni Rudy ang sariling kalmado sa puntong iyon. Patuloy niyang iniisip na ang mga nakatataas ay sinusubukang patayin silang dalawa na pumupuno sa kanya ng pagkabalisa. Napaawang ang labi ni Jackie. Ang mga iniisip ni Rudy ay talagang hindi ganap na imposible, ngunit sila ay hindi kapani-pani walang malabong mangyari. Nagpasya si Jackie na tumayo na lang habang sinasabing, walang dahilan para umupo na lang tayo. Sa paligid sa anumang rate. Wala tayong alam, kaya katangahan ang paggawa ng desisyon dito. Dahil gusto nilang pumunta tayo, dapat pumunta na lang tayo. Sinundan ni Rudy si Jackie sa Elder Hall na hindi kapani-pani walang nag-aalala. Dumaan sila sa pamilyar na plaza patungo sa pamilyar na mga hakbang. Magkaiba ang iniisip nilang dalawa habang papasok sila sa Elder Hall. Wala sa mga karaniwang clerk ang nasa paligid ng Elder Hall sa sandaling iyon. Pagpasok nilang dalawa sa bulwagan, may nagsara ng dalawang malalaking pinto sa likuran nila. Sa tunog ng pagsara ng mga pinto, bumagsak ang emosyon ni Rudy. Kung ito ang tamang lugar para doon, hinailan na lang niya si Jackie at tumakbo palayo. Wala talagang pakialam si Jackie sa pagsasara. Pinto habang nakatingin sa harapan niya. May 3 upuan sa gitna ng bulwagan. Okupado na ang mga upuan sa sandaling iyon. Kung titignan ang kanilang kasuotan, halatang matanda na sila. May 3 taong nakaluhod sa harap ng mga matatanda.
Ang dalawa sa kanila ay pamilyar, habang ang pangatlo ay isang hindi kilalang tao, kailan. Nakita niya ang mga mukha ni na Harold at Johnson, nakahinga ng maluwag si Jackie. Kabanata 2610. Sa totoo lang, habang papunta sila doon, sinisikap ni Jackie na alamin kung bakit sila pinapunta sa Elder Hall. Sari-saring pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit hindi matiyak ni Jackie ang eksaktong dahilan kung bakit sila nagkakaganito. Ipinatawag. Gayunpaman, hindi na niya kailangan pang isipin iyon noon dahil nasa harap niya na ang sagot. Nang si Harold. Narinig niya ang mga yabag, agad niyang nilingon si Johnson para tingnan sina Jackie at Rudy. Nang makita ni Harold ang mukha ni Jackie, ang kanyang kaawa-awang hitsura ay biglang naging malamig at nakakatakot. Nakatitig siya kay Jackie na may makamandag na tingin sa mga mata. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumugod at bugbugin si Jackie. Immune na si Jackie sa kalagayan ni Harold. Nakatingin sa kanya. Kahit anong tingin sa kanya ng lalaki ay hindi niya ito pinansin. Dumating sina Jackie at Rudy sa harap ng pangatlong matanda. Pagkatapos nilang yumoko, ipinakilala ni Elder Elliot si Jackie sa mga ginawa niya. Hindi alam. Ang nakaupo sa gitna ay si Elder Bagan na may pinakamataas na posisyon. Ang nasa kaliwa ay si Elder Rick habang ang nasa kanan ay si Elder Elliot. Ang hindi kilalang tao na nakaluhod sa ibaba ay si Langston Abbott, isang panloob na disipulo ng Phoenix Valley. Siya ay isang malapit na kaibigan ni Michael. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, nagsimulang magkaroon ng mas maraming pagdududa sa kanyang puso si Jackie. Bahagyang umubo si Elder Rick habang dahan-daang tumayo mula sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Jackie na may mainit na ekspresyon bago sinabing, may itatanong ako sa iyo. Tumango si Jackie habang tahimik na nakatayo sa kinaroroonan, hindi nagsasalita ng kahit ano. Tumaas ang isang kilay ni Elder Rick, hindi napigilan ang sarili na tingnan ng mabuti si Jackie sa kalmado at maayos na kilos ni Jackie. Gayunpaman, kung mas kumilos si Jackie sa ganoong paraan, mas mahirap para sa kanila na pangasiwaan ang bagay na iyon. Huminga siya ng malalim sabay sabing, tinabanta si Harold. Ginawa niya iyon dahil wala siyang ibang pagpipilian. Hihingi ko siya ng tawad sa iyo sa isang sandali. Sa kabutihang palad, magaling ka, at hindi ka natalo. Kahit patay na si Michael, hindi siya nakapunta ng payapa. Ang angka na iyon ay talagang may ginawang kasuklam-suklam sa kanya. Si Elder Rick ay napuno ng matuwid na galit habang binibigkas niya ang kanyang mga salita. Para siyang kampihan ni Jackie. Gayunpaman, si Jackie ay hindi tulala. Maging si Rudy ay masasabing may mali habang ang dalawa sa kanila ay biglang tumangala kay Elder Rick. Tiningnan sila ni Elder Rick ng may magiliw na mga mata. Nagalit si Rudy sa mga salitang iyon. Ano ang ibig niyang sabihin ng walang ibang pagpipilian? Tinakot ba siya? Sinabi pa ni Elder Rick na ayos lang sila. Ang mamamatay tao ay patay na, kaya't ang lahat ay dapat itago at si Harold ay biktima na lang. Kung hindi naging ganoon kalakas si Jackie, hindi na sana sila mabubuhay para makita ang isa pang araw. Kung ang isang bagay na napakalaki ay pinalampas ni Elder Rick ng ganoon kadali, kahit na ipininta ang pasimuno bilang biktima, kung gayon hindi malalaman ni Rudy kung paano lunukan ang galit na iyon. Nanginginig sa galit si Rudy habang humakbang para sabihin ang isang bagay. Pero naramdaman niyang may humawak sa braso niya. Napalingon siya. Tumingin sa kanya si Jackie na may kalmadong ekspresyon habang hawak ang braso niya. Halata sa ekspresyon ni Jackie na ayaw ni Jackie na may gawin si Rudy. May sariling plano si Jackie, kaya walang magawang nilunok ni Rudy ang kanyang sinabi. Napalingon si Jackie habang nakatingin kay Harold na nakaluhod sa lupa. Bigla niyang sinabing nakangiti, mayroon akong ilang tanong na gusto kong itanong sa iyo, Elder Rick. Tumango si Elder Rick habang malinaw niyang sinabi, sige. Kabanata 2611. May ngiti sa labi ni Jackie bago niya sinabing, sabi mo na pipilitin siya, so sino ang pumilit sa kanya? Bakit? Pipilitin ba nila kapag alam ng lahat na may sama siya sa akin? Ginamit ni Harold si Michael para patayin ako. Isang bagay na alam nating lahat, kaya bakit sinusubukan mong sabihin na siya ay pinilit? Matapos sabihin ang lahat ng iyon, tumangala si Jackie kay Elder Rick na may seryosong ekspresyon. Dapat ay kay Harold si Elder Rick. Backer, iyon ay isang bagay na hindi kapani-pani walang halata. Kung hindi, hindi niya paprotektahan sina Harold at Johnson. Kalmado niyang binaluktot ang katotohanan, tinutulungan si Harold na alisin ang anumang responsibilidad. Nang marinig ni Elder Bagan ang lahat ng iyon, tumango siya habang hinahaplos ang kanyang kamay sa kanyang balbas, naglabas ka ng magandang mga tanong, pero bago kanya sagutin, may itatanong muna ako sayo. Hindi pa namin naipaliwanag ang mga detalye ng bagay pa, pero mukhang alam mo na ang nangyari. Lumingon si Jackie kay Elder Bagan.
Matalim ang tingin ni Elder Bagan sa kanyang mga mata, ngunit masasabi ni Jackie na iba si Elder Bagan. Hindi niya tinulungan si Harold. Mukhang matanda na si Elder Bagan, ngunit may bahid ng pagiging mahigpit sa kanya. Malinaw na siya ay isang taong may mabangis na kahulugan ng hustisya. Si Jackie ay hindi kapani-pani walang kumpiyansa sa isang taong tulad nito sa harap niya. Kung ang tatlo sa kanilang dalawa ay kakampi ni Harold, wala ring silbi kahit sabihin pa ni Jackie ang totoo sa lahat ng naroroon. Tumango si Jackie habang seryosong sumagot, pagkaalis namin sa transfer array, nakilala namin si Harold. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako patay. The moment I heard him say that I was very curious. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, sa wakas ay naunawaan ko na kung bakit niya iyon tinanong sa akin. Hindi napigilan ni Harold ang sarili na tumingin kay Jackie bago siya nagsalita, that's a load of crap. Kailan ko ba tinanong kung bakit hindi ka namatay? Gayunpaman, nataman siya ng matalim na tingin ni Elder Rick sa sandaling sinabi niya iyon. Nanginig ang buong katawan ni Harold, halatang takot kay Elder Rick. Sa pagkakataong iyon, kahit na mayroon siyang lakas ng loob na subukan at ipagtanggol ang kanyang sarili, pinilit pa rin niyang lunukin ang kanyang mga salita. Lumingon si Jackie kay Elder Rick at nagpatuloy, nasagot ko na ang tanong, kaya sasagutin na ba ako ngayon ni Elder Rick? Tumaas ang isang kilay ni Elder Rick, pinananatili ang kanyang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, naramdaman ni Jackie na ang kanyang mainit at maamong mukha ay nagtago ng isang pakiramdam ng kasamaan dito. Ngumiti si Elder Rick at sumagot, sa totoo lang, problema mo talaga ang bagay na ito sa huli. Pagkatapos niyang sabihin iyon, si Jackie ay hindi kapani-pani walang nataranta. Kasalanan ba ni Jackie na may nagtangkang pumatay sa kanya? Napakaganda ng mga salita ni Elder Rick. Patuloy na sinabi ni Elder Rick, hindi mo kailangang masyadong excited, at hindi mo na ako kailangang tanungin. Nagsasalita ako ng katotohanan. May nasaktan ka sa labas. Sinabi ni Harold na ito ay isang lalaking nakaitim na damit. Biglang hinuli ng lalaking iyon si Harold nang lumabas si Harold. Pinakain si Harold ng lason at pinilit na ayusin. May pumatay sa iyo. Iyon ay dahil hindi ka pa lumalabas mula nang pumasok ka sa Phoenix Valley, at ginawa ng lalaki. Hindi alam kung kailan ka aalis. Napilitan siyang subukang patayin ka kaya nangyari ang lahat. Walang magawa si Harold. Kung siya ay hindi pinakain ng lason, tiyak na hindi niya gagawin ang alinman sa mga iyon. Matapos sabihin ni Elder Rick ang lahat ng iyon, sa sobrang galit ni Rudy ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Maging ang kanyang mukha ay namutla. Jackie. Nakakunot ang kanyang mga kilay nang makaramdam siya ng matinding galit sa kanyang puso. Kabanata 2612. Si Elder Rick ay talagang hindi kapani-pani walang silver-tongued. Sa ilang salita lang, halos hindi na niya tinanggap ang lahat ng sinabi ni Harold. Mga maling gawain. Napakawalandiya niya kaya hindi nakapagsalita si Jackie. Walang pakialam si Elder Joe kung paano silang dalawa. Reacted at sa halip ay itinuro si Langston na nakaluhod sa lupa. Malapit na kapatid ni Michael si Langston. Bago pumunta si Michael sa Holy Soul Mountain, iniabot niya ang kontrata sa Harold sa Langston para sa pag-iingat. Kung may nangyaring aksidente, ilalabas ni Langston ang kontrata. Nagtaas ng kamay si Jackie para pigilan si Elder Rick habang same time na nagtanong, wala akong may sama ng loob sa akin. Sa labas, wala pa akong narinig na lalaking nakasuot ng itim. Halatang gawa-gawa lang ito ni Harold para malinawan kanyang pangalan. Bakit ba masyado kang nagtitiwala sa mga salita niya? Kung may nagawa man ako at basta-basta na lang nakagawa ng lalaking nakaitim na damit. Magagawa ko rin bang linisin ang sarili kong pangalan? Bahagyang napatawa si Elder Rick habang casual na sinabi, ang lalaking ito na nakaitim na damit ay hindi basta-basta nakaayos. Kung wala ang lalaking nakasuot ng itim, paano namatay si Michael? Ang mga deacon na tumulong sa pagpapadala kay Michael sa Holy Soul Mountain ay na-interrogate na naming lahat. Matapos silang tanungin, isang sagot lang ang ibinigay nila. Ginawa nila ang lahat para sa pera ni Harold, ngunit tumulong lamang sila sa pagpapapasok kay Michael. Hindi sila nagpadala ng isang segundo, tao sa pamamagitan ng array. Pagkatapos ng aming mga pagsisiyasat, ang mga deacon ay talagang nagsasabi ng totoo. Kaya maliban sa inyong lahat sa Holy Soul Mountain, dapat may iba pa doon. Napataas ang kilay ni Jackie at halos tumawa ng malakas. Talagang nagawa ni Elder Rick na sabihin ang mga salitang iyon. Maging ang lalaking nakaitim na hindi umiral ay parang makatotohanan. Nagpatuloy si Elder Rick matapos makitang tahimik si Jackie, ipinadala namin ang aming mga tao upang imbestigahan ang Holy Soul Mountain. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsisiyasat, wala talagang tao doon. Lahat ng ito ay nagpapatunay na tama si Harold.
Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay talagang nakalusot sa hadlang at pumasok sa Holy Soul Mountain para hanapin ka. Nakangiting tanong ni Jackie, kung gayon, bakit ayos lang ako ngayon, at ang namatay ay si Michael. Sinabi ni Elder Rick sa hindi kapani-pani walang kalmadong tono, iyan ay dahil nasira ang kanilang negosasyon. Pumayag si Harold na ibigay kay Michael ang isang bahagi ng kanyang mga mapagkukunan, at ang lalaking nakasuot ng itim ay pumayag na bigyan din si Michael ng isang bagay. Gayunpaman, malinaw na pinagsisihan ito ng lalaki at nauwi sa pagpatay kay Michael mismo. Ang lahat ng ito ay may katuturan. Hindi na napigilan ni Jackie ang pagtawa matapos marinig ang lahat ng kalokohang iyon. Kumunat ang noo ni Elder Elliot at sinabing, "Mahigpit, anong tinatawa-tawa mo? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Hindi pwedeng tumawa ka lang kapag gusto mo." Ito, walang magawa ang mga labi ni Jackie, hindi na napigilan ang sarili sa pagtawa, talagang hindi ka talaga nagpipigil na. Kanyang pangalan. Handa ka pang magsabi ng mga kalokohang bagay. Ang lalaking iyon na nakasuot ng itim ay itinaya ang kanyang buhay para patayin ako, ngunit kahit papaano ay pinagsisihan niya ito. Walang saysay ito. Si Elder Rick ay hindi mukhang galit sa pagtawa ni Jackie, at sa halip ay mahinahong sinabi, bakit hindi ito makatuwiran? Parang hindi pa nangyari ang ganito. Bukod pa riyan, medyo masama ang ugali ni Michael. Yung dalawa, sa kanila ay nauwi sa hidwaan at aksidenteng napatay ng lalaking nakaitim si Michael. Ito ay ganap na posible. Kabanata 2613. Tumango si Jackie, kahit ipilit mo na totoo ang lahat, hindi mo pa rin maipaliwanag ang pinakamahalagang bagay. Kung ang itim, ang taong nakadamit ay kaya naman, bakit hindi siya gumagalaw mag-isa? Hindi ba pwedeng siya na lang ang pumatay sa akin? Bakit kailangan niyang makipagtulungan kay Michael? Walang saysay ito. Tumango si Elder Bagen sa sinabi ni Jackie nang tumayo siya mula sa kanyang upuan, tama si Jackie. Kung itong lalaking nakaitim na ito, kaya may kakayahan, hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang pagsisikap, kahit na nanganganib na malaman. Bakit niya iiwan ang bangkay sa isang landas na tiyak na madadaanan ng mga alchemist? Para bang may gusto siyang mahanap? Kumunat ang noo ni Elder Rick pagkatapos niyang marinig iyon, lumingon siya para hanapin ang lahat, ito ay isang problema na hindi ko pa rin naiisip. Hanggang ngayon, ngunit mula sa mga nangunguna, si Harold ay tila nagsasalita ng totoo, novel drama. Tinakot siya. Maaaring mali rin siya dito, ngunit ang kanyang mga krimen ay hindi masyadong masama na kailangan niya. Mamatay. Dapat lang siyang parusahan ng kaunti. Malamig na tumawa si Jackie, none of these clues can prove that he was forced. Ang lalaking nakaitim ay wala talaga. Sinasabi niya lang ang lahat ng ito para linisin ang kanyang pangalan. Lahat ng ito ay gawa-gawa. You can't back him so blindly because he has a good relationship with you. Napakaraming tao ang nakakita sa bangkay noon, at lahat sila ay nararapat ng paliwanag. Kung ganyan-ganyan mo lang, ginagawa mong biro ang sarili mo. Habang sinasabi niya iyon, ganap na nanlamig ang mainit na mukha ni Elder Rick. Malakas na sumigaw si Harold, how dare you speak to Elder Rick like this? Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang walang pakialam na sinabi niya, kung patas si Elder Rick. And just acts as an elder, natural na igagalang ko siya. Gayunpaman, sinisikap ka ni Elder Rick na ipagtanggol sa simula pa lang para linisin ang iyong pangalan. Bakit kailangan kong maging magalang? Pinaikit ni Elder Rick ang kanyang mga mata nang ang kanyang tono ay naging malamig, ang iyong mga salita ay hindi lamang basta-bastang pananalita. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad para sa kanila. Anong ibig mong sabihin na pinagtatanggol ko siya? Sinasabi mo na favor ko siya. Ang lahat ng ginagawa ko ay para pigilan ang isang inosenteng tao sa maling akusasyon. Napangiti si Jackie habang walang takot na pinagmamasdan ang tingin ni Elder Rick, napakaranggal ng mga salita ni Elder Rick. Hindi ba sa tingin mo nakakatuwa sila? Sinabi ni Elder Rick sa matuwid na paraan, ang katotohanan ay nasa harap mo. Kung wala ang lalaking nakaitim na iyon, paano namatay si Michael? Pinatay niya kaya ang sarili niya. Nakapirma na siya ng kontrata. Harold, para patayin ka, pero hindi ka patay. Gayunpaman, patay na si Michael, na makapagpapatunay lamang sa pagkakaroon ng taong iyon. At saka, tulad nga ng sinabi ni Harold, biktima rin si Harold. Nakahanap kami ng lason sa katawan niya. Talagang nalason siya ng isang bagay na hindi kapani-pani walang malakas. Kung ito ay nagpatuloy para sa buwan na walang panlunas, patay na si Harold. Huminga ng malalim si Jackie, nakaramdam ng saya sa lahat. Ginamit talaga ni Harold ang lahat ng uri ng paraan para subukan mong linisin ang kanyang pangalan. Nagpakain pa siya ng lason sa sarili niya. Gayunpaman, ang lason ay dapat na may oras. Hanggat ang antidote ay talento, magiging maayos ang lahat.
Kinailangan ni Jackie. Aminin na medyo matalino si Harold. Dahil namatay si Michael sa hindi kilalang mga pangyayari, kinuha niya iyon. Point na gumawa ng isang tao na hindi umiiral. Kabanata 2614. Ginamit niya ang gawa-gawang taong iyon para linisin ang sarili niyang pangalan at patunayan sa lahat na siya ay biktima rin. Siya ay nagkaroon. Ginawa ang lahat ng iyon dahil sa desperasyon. Hindi maiwasan ni Jackie na lumingon kay Harold. Sa pagkakataong iyon, tila mas kalmado si Harold habang sinasabayan niya ang tingin ni Jackie sa paraang hindi nagmamalasakit. Parang siya. Gustong sabihin na, kahit anong sabihin ni Jackie sa araw na iyon, maliligtas sila sa parusa. Ito ay dahil mayroon silang suporta ni Elder Rick. Kinakabahang tumingin si Rudy kay Jackie. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam si Rudy. Siya ay magagalit hanggang mamatay. Masyadong kasuklam-suklam ang dalawa. Binaluktot na nila ang katotohanan kaya hindi na ito kapanipaniwala. Ito. Dahilan para makaramdam si Rudy ng pagdura ng dugo. Ang damdaming iyon ay nagpahirap kay Rudy. Parang may nag-aakusa sa kanya. Hindi niya ginawa, ngunit hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumangala si Rudy kay Jackie. Nagpasya pa siya na kahit na binabaliktad ni Elder Rick ang sitwasyon, talagang tatayo siya at ilalantad ang lahat. Hindi siya papayag na magduso lang ng ganoon. Walang pakialam si Jackie sa pag-aalalang ekspresyon ni Rudy. Nilinggan niya sina Elder Elliot at Elder Bagan. Tinitigan ni Elder Bagan ang lahat ng naruroon ng may mahigpit na ekspresyon habang si Elder Elliot ay nakatingin sa kanya. Tila parehong nagtatanong at nagdududa. Mula sa kanilang mga ekspresyon, naunawaan ni Jackie ang iniisip nilang dalawa. Si Elder Bagan ang nasa pinakamataas na posisyon, kaya natural na gusto niyang makarating sa ilalim nito at matukoy ang tama sa mali. Nais niyang maibigay ang hustisya sa lahat ng naruroon. Samantala, hindi pinaniwalaan ni Elder Elliot ang alinman sa mga salita ni Elder Rick. Ganito ang tingin ni Elder Elliot kay Jackie dahil may gustong sabihin si Elder Elliot kay Jackie. Sa pagtingin sa kanilang mga ekspresyon, si Jackie ay lubusang nakaka-relax. Humarap siya kay Elder Rick at sinabing, kaya ang mahalagang tanong ay nananatili sa pag-iral ng lalaking nakaitim na damit. Tumango si Elder Rick habang nakakunot ang kanyang mga kilay. He said with a curious voice, alam kong marami pang tanong tungkol sa bagay na ito. Kung gusto nating i-clear ang lahat, kailangan nating hanapin ang taong iyon. Gayunpaman, naglagay na kami ng maraming pagsisikap ngunit walang resulta. Hindi mahanap ang taong iyon, kaya ang magagawa lang natin ay magtiwala sa sinabi ni Harold na totoo. Alam kong may pagdududa ka pa rin, at hindi ka handang paniwalaan ang lahat ng ito dahil sa sama ng loob mo kay Harold, ngunit wala ng ibang paraan. Iyon ay dahil ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kung ano ang sinasabi ni Harold ay totoo. Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil siya nga nagbanta. Kung hindi siya pinilit na kainin ang lason, walang mangyayari. Sa huli, ang problema. Namamalagi sa mga kaaway na ginawa mo para sa iyong sarili. Sa tingin mo ba, tama ako, Jackie? Pulang-pula ang mukha ni Rudy sa galit. Sinubukan niyang sumugod, ngunit pinigilan siya ni Jackie. Kay Kuya Rick, ang mga salita ay naging masyadong malayo. It was one thing to twist the truth, but he was pinning everything on Jackie. Ito ay ganap na maliit. Maging ang mga mata ni Elder Elliot ay nakataas habang nakatingin kay Elder Rick ng may paghamak. Kahit na walang sinabi si Elder Elliot, alam pa rin niya na sinusubukan ni Elder Rick na ipagtanggol sina Harold at Johnson. Naunawaan din iyon ni Elder Bagan, ngunit walang sinabi si Elder Bagan dahil wala siyang magagawa. Walang sapat si Elder Elliot. Katibayan upang makagawa ng anumang paghatol. Biglang tumawa si Jackie habang nakatingin kay Elder Rick na may hindi kapani-pani walang mapanuksong ekspresyon. Kabanata 2615. Kuya Rick, ikaw talaga ang pinakapilak na taong nakilala ko. Talagang kaya mong pilipitin ang katotohanan. Pati na rin. Dahil gusto ninyong malaman ang katotohanan, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang totoo. Ang tinatawag na lalaking nakaitim ay hindi exist at all, ako ang pumatay kay Michael. Natigilan ng sandaling sinabi niya na lahat ng naruroon. Maging ang tatlo na nakaluhod sa sahig. Sabay tingin kay Jackie. Ang lahat ay may gulat at pagdududa sa kanilang mga mata. Laking gulat nila nang sinabi ni Jackie na pinatay niya si Michael habang nagdududa sila sa katotohanan ng mga sinabi ni Jackie. Jackie. Walang pakialam kung paano sila nakatingin sa kanya. Naglakad siya paarap at huminto sa harap ni Harold bago siya biglang tumawa ng malamig. Akala mo ba ang mga kasinungalingang ito magagawa mong linisin ang iyong pangalan kahit na may mga butas ang mga ito? Kumunat ang noo ni Harold habang sumisigaw, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Wala akong planong linisin ang pangalan ko. Lahat ng ginawa ko ay dahil napipilitin ako.
Kung wala ang lalaking nakasuot ng itim, bakit ako gumawa ng isang bagay na walang katotohanan? Sa palagay mo ba hindi ko alam kung gaano kakilakilabot ang mga kahihinatnan para sa akin kung may makakaalam nito? Sa pagtingin sa matuwid na galit ni Harold, mas natuwa si Jackie. Bigla niyang inabot at hinawakan ang kwelyo ni Harold bago hinayaang sumabog palabas ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Napuno ang lugar ng kapangyarihan ng isang spring solidifying realm expert. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ng lahat, ayaw maniwala na totoo ang kanilang nararamdaman. Hinailan na lang ni Jackie ang kwelyo ni Harold, ngunit si Harold ay dinampot ni Jackie na parang maliit na manok. Nakataas ang kilay ni Jackie habang sinabing, "Your plan was honestly flawless." Sinuhulin mo ang mga Deacon para ipadala si Michael sa Holy Cloud Mountain. Kapag nailipat na ang lahat, mabilis niya akong susundan at papatayin. Sobrang galit ka sa akin, ngunit hindi mo sinubukang gumawa ng kahit ano sa akin dahil alam mong hindi ka katugma sa akin. Ang pangalawang dahilan ay ang katotohanan na ang aming mga badge ng pagkakakilanlan ay lahat ay sinusunod ng scroll. Kung mamatay ako, ilalantad ng iyong identification badge ang iyong lokasyon. Hindi mo gustong makipagsapalaran, kaya binalak mo ang planong ito. Habang sinasabi niya iyon, mahigpit na hinawakan ni Jackie ang kwelyo ni Harold habang nakangiti siya, gayunpaman, hindi ka kailanman maniniwala na walang halaga si Michael sa harap ko. Siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Spring Solidifying Realm, hindi siya kalaban para sa akin. Ang mga salitang iyon ay nabigla sa lahat ng naroon, maging ito man. Si Harold na sinunggaban ni Jackie, o si Johnson na nakaluhod pa rin sa lupa. Nakatingin ang lahat sa Jackie na nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang bibig habang nakatingin sa kanilang dalawa na parang hindi makapaniwala. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinalalabas ni Jackie ay tiyak na hindi peke. Si Jackie ay ganap na nasira sa tagsibol. Solidifying realm at naging dalubhasa pa sa loob ng realm na iyon. Maliban kay Rudy, natigilan ang lahat ng naroroon. Kung tutuusin, winasak ng lakas ni Jackie ang lahat ng kanilang karaniwang kaalaman. Ang mga lumakad sa landas ng alchemy ay palaging magtatapos sa paggamit ng maraming oras sa alchemy. Magkakaroon sila ng napakaliit na oras para sa martial arts, at natural na hindi makakarating sa landas ng martial arts. Gayunpaman, si Jackie ay isang ika-6 na baitang alchemist na nasa Spring Solidifying Realm. Para sa isang tao sa tulad ng isang edad upang makamit na ginawa sa kanya ng isang ganap na master. Nanginginig si Harold habang sumisigaw, "Imposible. Ito ay ganap na imposible. Alchemist ka, paano ka? May oras ka bang mag-training? Hindi ka maaaring nasa Spring Solidifying Realm. Hindi pwede, Jackie." Kabanata 2616. Si Harold, na gumuguho na sa kaguluhan sa sandaling iyon, ay nagpupumilit na humanap ng dahilan para sa kanyang sarili, ngunit si Elder Bagan ay sumingit sa kanya na may malalim na pagsimangot at isang matalim na titig. "Tumahimik ka na. Dahil ganito kalakas si Jackie, kaya lahat." Nasagot na ang mga tanong. Walang lalaking nakasuot ng itim, at hindi ka man lang pinagbantaan. Kung wala si Jackie. Nagulat kami sa kanyang lakas, ang iyong plano ay magiging ganap na ganap. Namatay sana si Jackie sa Holy Cloud Mountain, at aalisin mo sa iyong sarili ang pinagmumula ng puot. Dahil wala ka. Sa panig ni Jackie noong panahong iyon, ang mga nakatataas ay hindi maghahinala sa iyo. Ang swerte mo lang na ang assassin na pinadala mo ay walang kalaban-laban kay Jackie, at ang iyong plano ay nabigo ng husto. Jackie, sinadya mo bang ilagay ang bangkay kung saan dadaan ang mga tao? Tumanggo si Jackie. Kung sinabi ko lang ang totoo, walang maniniwala sa akin. Mas maganda kung ilagay ko ang bangkay sa harap ng lahat at pinaimbestigahan si Elder Elliot. Sigurado ako na inisip ni Harold na ang kanyang plano ay walang kamali-mali, na hindi ito matutunton pabalik sa kanya. Bumagsak si Johnson sa sahig habang bumubulong, kaya talagang wala ng iba. Ang tanong na iyon ay nagpahirap kay Johnson sa mahabang panahon. Masyadong kakaiba ang pagkamatay ni Michael. Kahit na pagkatapos ng napakaraming problema, walang ibang natagpuan sa Holy Cloud Mountain, kaya sino ang nanakit kay Michael? Sino ang naglagay ng bangkay doon? Kahit na gumawa sila ng kasinungalingan, si Johnson ay nabaon sa takot, napalunok sa kanyang pag-aalala na ang mamamatay tao sa likod ng mga eksena ay lalabas at ibabagsak ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Binitawan ni Jackie ang kanyang kanang kamay, at ang maputlang mukha na si Harold ay bumagsak sa sahig. Kahit na sinubukan niyang bigyan ang sarili ng anumang dahilan, wala nang paraan si Harold para iligtas ang kanyang balat. Lumingon si Jackie kay Elder Rick bago siya tumawa. "Elder Rick, may sasabihin ka pa ba? Gusto mo bang humanap ng karagdagang ebidensya para ipagtanggol sila?" Nawala ang mahinahong ngiti sa mukha ni Elder Rick.
Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sinaman niya ng malamig na tingin si Jackie na tila nagbabala sa kanya. Si Jackie, gayunpaman, ay walang pakialam. Maaaring isang elder si Elder Rick, ngunit dahil doon ay hindi madaling kumilos si Elder Rick laban kay Jackie. Hanggat naabot ni Jackie ang isang mataas na posisyon, hindi siya magdudulot ng labis na problema ni Elder Rick. Biglang tumawa si Kuya Rick. Kaya ganyan ang mga pangyayari. Hindi ako makapaniwala na niloko talaga ako nilang dalawa. Mukha namang sincere sila, kaya naisip ko na totoo ang lahat. Naku, masyado akong walang muwang, masyado akong madaling naniwala sa kanila. Sa ilang salita lang, pinunasan ni Elder Rick ang kanyang mga kamay sa anumang dumi at responsibilidad. Parang lahat ng mapanlate na salita na iyon ay nasabi niya lang dahil may ibang tao siyang niloko. Napaawang ang labi ni Jackie nang marinig ang lahat ng iyon. Kahit na siya ay medyo humanga sa pilak ni Elder Rick dila. Biglang tumangala si Harold kay Elder Rick, ngunit balak na ni Elder Rick na linisin ang sarili niyang pangalan at lumingon tuluyan ng umalis, hindi na tumitingin kay Harold. Nanlamig ang buong katawan ni Harold nang malaman niyang tapos na siya. Gusto sana niyang magmakaawa kay Elder Rick na magsabi ng isang bagay para sa kanila sa sandaling iyon, ngunit naunawaan niya na may gusto. Iiwasan ni Elder Rick ang anumang bagay na magdadala sa kanyang sarili sa lahat ng bagay. Sige, sa mga bagay-bagay, alam na ng lahat na walang lalaking nakaitim, pagtatapos ni Elder. Bagan malamig. Namatay si Michael sa kamay ni Jackie, kaya walang ibang masabi. Ang salarin ay si Harold kasama si Johnson bilang kanyang kasabwat. Pareho kayong hindi makakataka sa inyong parusa. Hindi na, mga lalaki, ikulong silang dalawa. Kabanata 2617. Matapos kalagkarin sina Harold at Johnson, tumingin si Elder Bagan kay Jackie na may magiliw na ekspresyon. Siya. Nakita at inamin sa sarili kung gaano ka-memorable si Jackie, siya ay walang alinlangan na kahanga-hanga sa bawat aspeto. Gusto pa sana ni Elder Bagan na magsalita ng ilang salita ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili matapos itong isipin. Pagkatapos ng lahat, mayroon sila. Hinatulan lang ng krimen ang mga tao. Bahagya siyang umubo bago hinarap si Jackie, "You can head back for now." Ang bagay ay nangyari na. Iniimbestigahan kung anong parusa ang makukuha ni na Harold at Johnson. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, makukuha nila ang nararapat sa kanila. Ipapasa ko ang parusa na pinagpasyahan natin. Sa pamamagitan ng iyong runner na disipulo. Pwede ka nang bumalik ngayon. Tumango si Jackie, hindi nagdagdag ng anuman sa pag-uusap nang umalis siya sa Elder Hall kasama si Rudy. Ang dalawa sa mabilis silang pumunta ngunit bumagal sa gitna, higit sa lahat dahil sa pakiramdam ni Rudy ay mali-mali. Si Jackie, sa kabilang banda, ay medyo kalmado at pinananatili ang isang napakakaswal na ekspresyon sa buong oras. Ang walang hiyang Elder Rick na iyon. Talagang sinubukan niyang sisihin tayo. Sigaw ni Rudy. Nang marinig ko ang kanyang kalokohan, halos sumugod ako at lumaban sa kanya. Tumingin si Jackie kay Rudy, bahagyang pumutok sa kanyang ekspresyon na tila bahagyang naiirita. Kailangan kung payuhan ka sa isang bagay, dapat mong laging pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago gumawa ng anuman sa hinaharap. Dapat mong kalmayan ang iyong sarili at isipin kung ano ang mga kahihinatnan ng iyong pagiging impulsiveness. Kung sumugod ka at nakipag-away sa sandaling iyon, ginamit na sana nila iyon bilang dahilan para ikulong ka magpakailanman. Ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Hindi napigilan ni Jackie ang pagsimangot na mamulat sa kanyang mukha sa kakaisip kung paano si Rudy ay nagmura at sumigaw pabalik doon. With that, hinawakan niya ang braso ni Rudy at pinatigil ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Bawal kang maging sobrang impulsive in the future. Ang ginagawa mo ay walang ibang ginawa kundi ang bigyan ako ng mas maraming problema. Namuo sa guilt ang mukha ni Rudy sa narinig. Alam niyang tama si Jackie. Kung medyo naging reckless lang siya noon, baka may gulo din siya kay Jackie. Gayunpaman, nadama ni Rudy na ginawa na niya ang kanyang makakaya sa pagkontrol sa kanyang sarili, at si Elder Rick ay lumampas na. Ang pag-iisip lamang kay Elder Rick ay napuno ng galit si Rudy, ngunit sa huli, napabuntong hininga na lamang si Rudy sa pag-aalala. Sa tingin ko si Elder Rick ay magkakaroon ng sama ng loob sa atin mula ngayon. Susubukan ba niyang gawin ang anumang bagay sa atin? Tumango si Jackie at walang pagdadalawang isip na sinabi, iyan ay dapat abangan. Kinabahan si Rudy nang marinig niya iyon. Well, ano ang dapat nating gawin? Hintayin na lang ba natin siyang sumubok? At humila ng isang bagay laban sa amin. Hindi ba tayo mauuwi sa malaking kawalan? Tumaas ang isang kilay ni Jackie at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Gustuhin man niya, maghahanap lang siya. Para magkagulo ako. Ano ito, kung gayon?
Kung maglakas loob siyang gawin iyon sa akin, ginagarantiya ko sa iyo na hindi siya magkakaroon ng magandang panahon. Tumango si Rudy, nagtitiwala sa kakayahan ni Jackie. Hanggat nakakataas si Jackie sa ranggo, hindi magagawa ni Elder Rick. Gawin mo lahat kay Jackie. Napabuntong hininga si Rudy. Anong klaseng parusa sa tingin mo ang ibibigay sa kanila? Papatalsikan na lang ba sila? Umiling si Jackie, iniisip ang ekspresyon ni Elder Bagan. Pakiramdam ni Jackie ay tiyak na hindi gagawin ang parusa. Maging magaan, at ang pagpapatalsik lamang ay masyadong maluwag. Kabanata 2618. Lumingon si Jackie kay Rudy na may kalmadong ekspresyon. Masyadong magaan ang nakikita mo. Paanong mapaalis si Harold? At si Johnson ay isang parusa. Isipin kung ano ang kanilang ginawa. Kahit talentado si Harold, masters ang isang bagay na hindi kailangan ng Phoenix Valley. Isang master na hindi pa nagawa. Anumang mali ay natural na makikinabang sa Phoenix Valley pagkatapos na sila ay nilinang, ngunit isang master na nagawa na. Maraming mali ay isang tumor na kailangang alisin. Same time na pinakinggan ni Rudy ang sinabi ni Jackie. Totoo, sinubukan ni Harold na gumamit ng isang assassin para patayin ang isa pang alchemist sa Phoenix Valley dahil sa kanyang selos, at siya ay nasuhulin pa ng isang deacon ng Phoenix Valley. Talagang binaliwala niya ang lahat ng mga regulasyon ng Phoenix Valley. Sa totoo lang, hindi ganoon kahalaga sa Phoenix Valley ang pagiging patay o buhay ni Jackie. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Harold ay kung ano. Sinira sa ilalim na linya. Kung pinahihintulutan ng Phoenix Valley ang pag-uugaling iyon, mas malala ang mangyayari sa hinaharap. Nang maisip iyon ni Rudy, hindi niya napigil ang sabihin, kung gayon, mamamatay ang dalawang iyon. Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago umiling kaagad na ikinatingin ni Rudy kay Jackie na may kakaibang ekspresyon. Makakaligtas ba sila sa parusa? Gayunpaman, lumingon si Jackie bago pa matapos si Rudy at same time na nagsalita, minsan, ang kamatayan ay talagang isang pagpapala. Tiyak na gagawing halimbawa silang dalawa. Based on what I know, hindi naman talaga galing si Harold sa kahangahangang background. Ginamit lang niya ang kanyang mga talento para makakuha ng pabor sa ilang matatanda sa Phoenix Valley. Sa pagkakataong ito, malamang na tumulong si Elder Rick kay Harold dahil nangako siya kay Elder Rick ng isa o dalawang bagay. Marahil ay pumayag siyang gumawa ng maraming bagay para kay Elder Rick pagkatapos niya maging alchemist sa ikapitong baitang. Nanlamig ang leeg ni Rudy nang marinig niya ito, kumikibot ang kanyang mga labi habang hindi makapaniwalang sumagot, kaya sinasabi mo sa akin na ang parusa ay ipapataw sa kanila na sana ay patay na sila. Tumango si Jackie. Kahit na nadala na silang dalawa, hindi pa tinukoy ni Elder Bagan ang parusa ni Harold. Sa ginawa ni Harold, kailangan nilang bigyan si Harold ng hindi kapani-paniwalang malupit na sentensya bilang babala sa lahat sa Phoenix Valley. Kailangang makita ng lahat ang kahihinatnan ng mga taong gumawa ng mga bagay na iyon. Napatingin si Jackie sa maputlang mukha ni Rudy at kakaibang kumunat ang kanyang mga kilay. Mukhang nakikiramay ka kay Harold. Sa tingin mo ba ay masyadong malupit ang parusa? Mariing umiling si Rudy dahil doon. Paano ko naramdaman iyon? Mas gugustuhin kong magdusa siya ng buhay. Though, sinimulan ko na. Iniisip kung ano ang mangyayari kung ang malupit na pamamaraan ng Phoenix Valley ay magsimulang dumating sa atin. Hindi napigilan ni Rudy ang sarili na ipagpatuloy ang kanyang pag-iisip. Napakunot ang noo ni Jackie, pakiramdam niya ay tila nahuhumaling si Rudy na iugnay ang lahat ng masama sa kanyang sarili. Lumingon si Jackie at sinabing, isantibi mo ang lahat ng walang katuturang kaisipang iyon. Patuloy mong tinatali ang iyong sarili sa lahat ng bagay. At nagiging sanhi ng pagbagsak ng iyong sariling kalooban. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Huminga ng malalim si Rudy, wala siyang masabi tungkol dito. Hindi mapakali si Jackie na pag-usapan ang paksa, kaya tumangala siya sa malayo. Pupunta ako sa hall ng wishes. Pupunta ka ba? Kabanata 2619. Mahaba ang mukha ni Rudy nang marinig ang sinabi ni Jackie. Jackie, hindi ba pwedeng magpahinga ka na lang? Ganyan ka na. Talented, pero pinipilit mong maging masipag pa rin. Ako, para akong tumpok ng tae sa tabing kalsada. Nakataas ang isang kilay ni Jackie na walang magawa. Kaya dapat sumama ka sa akin. Walang kabuluhan ang manatili dito at mag-ungol. Tungkol sa lahat sa buong araw. Ang iyong mga talento ay kulang na sa una, at kung hindi ka magsisimulang magtrabaho. Mahirap at mauwi sa zero ulit sa susunod na pagsubok, baka mapatalsik ka ni Elder Elliot. Si Rudy, gayunpaman, tuwang-tuwang tumango dahil doon. Sana siya. Hindi ko na kayang manatili dito. Napakaraming bagay. Kamakailan lamang ay nangyayari, at para akong patuloy na nabubuhay sa takot. Magsisimula akong magdasal kung hindi ako aalis sa lugar na ito. Malapit na. Napamulat ng mata si Jackie at hindi pinansin si Rudy.
Ang Hall of Wishes ay ganoon pa rin ang hitsura gaya ng dati. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, tila mas kaunti. Mga alchemist kaysa karaniwan sa araw na iyon. Napansin ito ni Jackie at napaisip ito saglit bago inalis ang iniisip. Ayaw ni Jackie na sayangin ang anumang brain power sa mga walang kwentang bagay sa sandaling iyon. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay ang patuloy na pagbutihin ang kanyang sarili. Kailangan niyang pagbutihin para maakit ang atensyon ng mga nakatataas sa Phoenix Valley. Noon lamang siya makakakuha ng mas maraming mapagkukunan, at kahit ang mga taong tulad ni Elder Rick ay hindi makakagawa ng anumang kalokohan. Maaaring umatras ang iba kung makikipagtalo sila kay Elder Rick, hindi sana sila naging matigas ang ulo. Hindi ganoon ang iniisip ni Jackie. Si Elder Rick ang unang nagalit sa kanya, kaya natural na hindi mag-abala si Jackie. Pagiging magalang sa mga bagay. Pumasok si Jackie sa isang silid sa Hall of Riches, at ang Pil Aura ay hindi kapani-paniwalang siksik. Matapos makapasok, itinapon niya ang sarili sa pagbuo ng mga pilron. Ang pinakamahalagang bahagi ng alchemy ay ang pagbuo at pagsasanib ng mga pilron. Alam na ni Jackie kung paano iginuhit ang bawat pilron, ngunit ang kanyang katawan ay hindi ganap na makasabay sa kanyang mga alaala sa sandaling iyon. Ang tanging magagawa niya ay masanay, isang hakbang sa isang pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa rin napino ni Jackie ang mga tabletop sa ikapitong baitang. Gayunpaman, pagkatapos ng isang panahon ng pagsusumikap at pagsasanay, nadama ni Jackie na ang kanyang mga alaala ay sumanib na sa kanyang katawan sa isang tiyak na lawak. Naghahanda siyang patunayan ang sarili niya. Itinuon niya ang kanyang sarili habang patuloy na sumasayaw ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na bahid ng gintong liwanag ang dome alloy sa pagitan ng mga daliri ni Jackie, ang Pil. Ang mga ron ay madaling ilabas at lumutang sa harap. Sa kanya. Pagkaraan ng 4 na oras, 4,500 pilron ang maayos na nakaayos sa harap ni Jackie, na kumikinang na maliwanag na ginto. Mali ito, bulalas ni Jackie. Ang kanyang mga daliri ay nadulas saglit, at ang rune sa ilalim ng kanyang daliri ay biglang lumabas. Isang splutter habang ito ay nabasag sa isang purong Pil Aura sa isang iglap. Walang magawang sumimangot si Jackie habang nakatingin sa 4,500 pilron sa harap niya. Kahit na ang mga pilron ay hindi gumuho tulad ng dati, nararamdaman pa rin ni Jackie na nasa limitasyon na niya. Kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, makakagawa lang siya ng isa pang 50 pilron bago ang lahat. Gumuho. Huminga ng malalim si Jackie nang binawi niya ang kanyang kanang kamay, at dahil doon, nagkalat ang lahat ng pilron at lumingon. Sa isang purong Pil Aura. Naging mas mahusay kaysa sa naisip ko. Kabanata 2620. Sa huling pagkakataon, nakapag-condense lang si Jackie ng 2,000 pilron. Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsasanay, si Jackie ay nakabuo ng 4,500 pilron, higit sa doble ng kung ano ang mayroon siya noong nakaraan. Tiyak na iisipin ng iba na nagsisinungaling siya kung malalaman nila kung gaano siya kabilis umunlad. Pagkatapos ng lahat, walang magagawa. Makamit iyon sa ganoong bilis. Karaniwan, ang isa ay kailangan munang ganap na kabisaduhin ang isang pilron sa kanilang isipan bago nila ito makondense. Pagkatapos kailangan nilang simulan ang pagsasanay sa pag-condensate ng ron stroke sa pamamagitan ng stroke. Karaniwan, kahit isang pilron ay gagawin. Tumagal ng mahabang panahon. Kinailangan ng patuloy na pagsubok at pagkakamali, natututo mula sa mga pagkakamali ng isang tao bago ibinalik ang mga ron sa memorya, ngunit si Jackie. Hindi na kailangan iyon. Hindi niya kailangang kabisaduhin ang alinman sa mga ron. Lahat ng mga alaalang iyon ay isinama na sa kanyang ulo. Ang kailangan lang ni Jackie ay pagsabayin ang kanyang mga alaala. Kasama ang kanyang katawan. Ang kanyang rate ng pagpapabuti ay lubhang mas mataas kaysa sa sinuman. Matapos maunawaan ang kanyang limitasyon, nagawa na ni Jackie ang gusto niya sa Hall of Wishes. Nagplano siyang magpino ng tableta sa ikapitong baitang pagkatapos niyang lumabas. Ang pinakasimpleng 7th grade na mga tabletops ay nangangailangan ng 3,000 pilron sa 50% na pagpipino. Si Jackie, gayunpaman, ay matagumpay na nakapag-condense ng 4,500 pilron. Lahat sila ay nasa 50% ng refinement, at marami sa kanila ay nasa 60% na refinement. Hanggat gusto ni Jackie, madali siyang makakagawa ng tableta sa ikapitong baitang. Sa sandaling itinulak niya ang pinto, si Jackie. Nakita si Rudy na balisang nakatayo sa harap ng pinto. Nang makita ni Rudy si Jackie na naglalakad palabas, naging emosyonal siya na halos mapaiyak. Sumilay sa mukha ni Jackie ang pagtataka, ngunit hindi siya nagulat dahil sa emosyonal na ekspresyon ni Rudy. Sa halip, si Mr. Zane ay nakatayo sa tabi ni Rudy. Hindi maiwasan ni Jackie na sumimangot nang tumingin siya kay Mr. Zane.
Kahit na mas mature si Jackie kaysa kay Rudy, hindi pa rin niya maiwasang isipin ang tungkol kay Grayson. Ang insidenteng iyon ay may kinalaman kay Mr. Zane, sigurado. Kung tutuusin, si Mr. Zane ang nagayos ng kanilang mga tulugan noon. Alam na rin ni Mr. Zane ang nangyari pagkatapos noon, ngunit maaaring hindi na niya ito sasabihin sa kanilang dalawa. Ngumiti si Mr. Zane nang makitang lumabas si Jackie at tumango kay Jackie. Kabaligtaran sa mukhang mabait na si Mr. Zane, gayunpaman, si Rudy ay mukhang malapit ng mag-collapse. Nanginginig ang magkabilang kamay ni Rudy, at para siyang nakakita ng multo. Napabuntong hininga si Jackie sa sobrang inis. Si Rudy ay higit na nag-aalala tungkol sa mga nakatataas sa sandaling iyon. Kung tutuusin, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, habang si Mr. Zane ay may malaking kinalaman sa lahat ng iyon. Kung magpas siya ang mga nakatataas na gumawa ng anumang bagay laban sa kanila, magiging kasangkot si Mr. Zane. Si Mr. Zane na nakatayo kasama nila ay nagpakomplikado lamang sa damdamin ni Rudy sa sandaling iyon. Tumango si Jackie kay Mr. Zane. Kahit na nasa komplikadong lugar din ang kanyang emosyon, mas kalmado pa rin siya kaysa kay Rudy. Nang umakbay siya sa tabi ni Mr. Zane, mahinahon niyang binati si Zane, na nagdulot ng pagtaas ng kilay. Mas mapagkakatiwalaan ka. Ang lalaking ito sa tabi mo, samantala, ay nagpapalabis ng mga bagay. Nang makita niya akong paparating. Habang hinihintay ka niya, namutla siya na parang multo. Isa o dalawang salita lang ang kasama ko, at nagsimula na siyang mautal. Kung wala kang ginawang mali, bakit? Takot na takot ka. Ang mga salitang iyon ay higit na nag-drain ng kulay ni Rudy nang siya ay naging puti ng papel. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.